ngayon ay babalikan natin ang Batang Angel. Salamat pa rin sa amo niya kasi pinagbigyan siya ng 2 days. Masakit. Kasi di ko naalagaan mga anak. Dapat ako nag-aalaga. Kung sa pagtulong ng usapan ko, yan alis sa kalam. Yo! Nakikita nyo to, 1 minute bago mag alas 5 at buhay na uli yung relo ko. Namiss ko to. Ayan. So ngayon ay babalikan natin ang Batang Angel. So ngayon, salamat kay Ate Eva, Kuya Ronnie, nagpadala ng 2,000 para ipag-grocery. Dadalhin doon sa Batang Angel. Kasama ko si Dugong. Ayan, right, let's go. Ay mga kanuli, ang bibilhin natin yung pangunahing pangangailangan sa bahay, lalong lalo na bata yon, pang almusal, karaniwan. Yan. Siyempre, di mawawala ang noodles. Top 1 na kailangan sa bahay. Pancit Canton. Pang almusal. Masarap to. Siyempre, kung gusto niya rin ng noodles na ganito, ilan na rin natin. Yung diretsyo na hindi na siya mag-ano, na tubig na kaagad. Yan. Right? Ayan o. Ano ba? Sukal. Yan. Sukal. Mantika. Dito. Okay, malamang ang ginagamit nila maging sarap. Malamang. Toyo. Suka. Ang paborito ng mga bata, ketchup. Banana ketchup. Baka naman. Baka naman banana ketchup. Siyempre, safeguard. At sabon. Ayan. Colgate. Shampoo. Ito shampoo. Shampoo. Siyempre mga dilata. Dilata. Corned, dalawang malaki. Ito naman yung ulam na kahit di na niya na initin ay pwede na, diretso na. Itong San Marino, corn tuna, mechado, apritada. Yan, diretso na to. Pwede niya lang initin ng bahagya, tapos pwede ng ulam. Yan. Baba. Meron na. Yan. Meron na. Baon pang eskwelahan. Siguro yung mga bahagyang biskuit lang. Skyflex pero ang ginawa rice cracker. Very special. So, ito na lang muna.
Pogi ka sana. Ha? Pogi. Pogi tayo kasi maliwanag yung ano, yung ilaw. Karton na lang yan. Ano po mga kanoli, 1294. Nadaan pa siguro kami ng itlog, no? Isang tray. Itlog. Kano po isang tray? Kasama po yung lagayan. Kasama na yung lagayan? 300 kasama na yung lagayan. Sa iba may bayad pang 5 piso yung bawat tray. May bayad. Magkano lahat? 305. Oh. Yan kita na yan 500. Ano sulit 200. May natitirang 400, no? Ito 400 pesos ang ibibigay natin na sa mama ng batang ini. Ibigay na natin lahat. Baka maging itlog po, no? Baka maging itlog pag nalaglag. So ito na po yung lahat ng sukli, no? 1, 2, 3, 4. Ibibigay po natin lahat to. Yung tali po na inalalaglag para basag lahat. Light me up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying. At this is it. At ang message kasi sa akin yung nanay ni Batang Angel na naandito daw. Pero hindi ko sinabi na kung anong oras kami pupunta. Ayan, isama ko si Dugong, Haji, si Tilo. Si Tilo, maiwan lang dito sa labas. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. Ah, hello. Ay, dito pala kayo. Nagpapahinga yung mag-ama. At andito pala yung mama ni ni Batang Angel. Ayan. Hello po. Ano po pangalan niyo? Rose Ann po. Si Ate Rose Ann. Ilan taon na po kayo? 33. Ah, bata pa, 33. At
Kahapon yata siya nagpunta rito or nagbakasyon. Bali 2 araw yata ang kanyang bakasyon. Tapos bukas ng 5 AM or 6 AM ay babalik na siya sa kanyang trabaho. Pero salamat pa rin sa amo niya kasi pinagbigyan siya ng 2 days. Ayan. So ito te, medyo pangatlong vlog na natin kay Batang Angel. Napanood mo naman yung first vlog, second vlog, ito third vlog. Natupad na po yung yung isa rin sa wish nyo na magawi kami rito. Ayan, ano pong reaction nyo doon sa first vlog? Masaya po kasi natulungan sila. Katapos, napagbigyan yung kahilingan ng anak ko na maano niyang pinto yung CR. Saka po, yung panggamot ng asawa ko, mabigyan niyo. Salamat din po sa mga nag-sponsor na nagbigay ng tulong, pati po mga allowance. Sa'yo po kuya nung salamat po. Ayan, at dumating yung yung second vlog natin. Ayun na nga, yung nilalaman nung second vlog, yung pagpapagawa ng CR. At syempre nagkaroon tayo ng pa-allowance kay sa pag-aaral niya kay Batang Angel. Ano po ang masabi niyo dun sa second vlog? Nagulat din ako kasi may nagbigay ulit sa anak ko na natulong. Sana po wag magbago yung nag-sponsor po. Matulungan pa rin siya hanggang sa makapag yung asawa ko din paggamot. Para matulungan din ako kasi wala na pa akong konti lang ang sahod ko na gawa ng ang dami kong binabayaran. At yun po, bali nagkausap kami ng mama ng Batang Angel. Ang sahod niya is 7.5 sa isang buwan. Grabe mga kanulin, no? Parang di man natin maano kasi baka yun lang talagang kayanan ng amo niya. At bukod doon ay sa hirap talaga ng buhay, mahirap maghanap ng trabaho ngayon, no? So yung iba hindi na kinukumpute na maliit or malaki ang kikitain, basta meron pang tustos sa kanilang pamilya, sapat na yun, no? Sila na lang gagawa ng paraan kung paano nila pagkakasyahin yun. Yan. At bakit po ang ang tagal ng day off nyo or bakasyon bago kayo makauwi dito? Kasi yun lang ang pwedeng off ko. Wala yung nanay. Ako lang inaasahan. Hindi kaya nung lola. Ako lang dapat ang mag-alaga dun. Saka wala akong nakukuhang kapalit ko. Bali, anong inaalagaan mo? Bata? Bata, Ilang taon? 2 years old. Ako na nagpalaki. 2 years old. Since nang nilabas siya, ikaw na nagpalaki. Ayan. So yun mga kanoli, no? Ano po ang nararamdaman nyo na, ayun nga, nag-aalaga kayo ng ibang bata, tapos yung anak nyo ay, yan, hindi nyo naaalagaan. Masakit. Kasi di ko naalagaan mga anak ko. Dapat ako nag-aalaga. So pag nagkakasakit, di ko maalagaan. Kahit gusto kong umuwi, bawal. Kasi yung inaalagaan ko, hindi ko pwedeng iwanan. Kahit itong mga anak ko, gusto na akong pauwiin. Di pwede kasi ang dami kong utang, hindi ko mabayaran. Ako lang ang nag-aano sa kanila. Ako lang inaasahan. Lahat ng sahod ko, binibigay ko sa kanila. Kahit minsan sinasabihan na ako na dapat unahin ko mga anak ko. Pero sila naman inuuna ko kahit luho ko. Wala akong luho. Walang natitira sa akin na sahod. Binibigyan lang ako ng amo ko ng mga panggamit ko. Yun lang ang allowance ko, pinagbibigay. Pero yung sahod ko na napupunta sa kanila lahat. Wala man lang ako napupunta sa sarili ko. Kahit kabili ko ng damit ko, hindi ako nagbibili. Gawa ng iniisip ka mga anak ko. O yung sinabi mo na yung sinabi mo na kahit may sakit yung anak mo ay hindi ka makauwi dahil nga sa walang mag-aalaga ng yung binabantayan. Bilang isang ina, bilang isang tatay, kung sa ganyang sitwasyon ay masakit po talaga yon. Dahil yung anak niya may sakit, may lagnat, walang mag-aasikaso kasi yung mister niya ay hindi rin masyadong full time na makaasikaso dito sa bahay. Kaya mahirap yun na yung may sakit yung anak niya
Tapos ang kikilos na lang siguro yung isa niyang anak na pwedeng na utos-utusan, no? So feeling ko hindi ka masyadong mapakali doon sa trabaho mo pag gano'n ang sitwasyon. Kasi pag may sakit sila, nagkakasabay sila. Tapos, hindi naman kayang painumin ng asawa kasi hindi niya nakikita yung gamot. Kaya sabi ko, paano yung pag-inom ng gamot? Hindi mo man lang mapainom yung mga anak. Wala sa tamang oras. Pag sinasabi kong tama na yung painumin mo, sabi niya, hindi ko kaya. Hindi ko kayang painumin, gawa ng hindi niya nakikita. Kaya sabi ko, paano naman yung mga anak makapag-inom ng gamot? Kaya nasasaktan ako pag hindi ko na yung mga bata. Sabi ko, kung matapos ko lang ang mga utang ko, pwede kong wag na magtrabaho. Kaso naiisip ko naman, walang magbibigay sa amin. Kahit sa mga kamag-anak ko, hindi ko naman pwedeng hingian. Gawa ng wala din silang trabaho maayos. Kaya sabi ko, magtsatsaga na lang ako hanggang kaya ko magtrabaho. Hindi ako pwedeng magtigil hanggang nag-aaral pa sila para makapagtapos ng maayos. Ay mga kanuli, no, na rinig natin yung damdamin ng isang ina. At syempre yung isang ina, karugtong niya yung anak. Kasi sa kanya mismo yan lumabas eh. Sabi nga nila, karugtong bituka yung lahat ng anak ng nanay. Kaya talagang mas mahirap din sa sitwasyon ng isang nanay na yun nga, malayo sa anak niya. Kaya lang kinakailangan ng pagkakataon. Patungkol naman sa paggagamot ng kanyang mister ay hindi pa ako makapangako, no? Kasi hindi biro ang gastusin natin diyan, no? So for the meantime, ang makakaya-kaya lang natin yung mga ganito-ganito munang mga vlog. Ayan, si Batang Angel. Hello. Kumusta na umuwi si mama mo? Ano sa pakiramdam mo? Mabuti po. Masaya po ako. Kahapon dumating si mama mo, di ba? Opo. Nabigla ka. Opo. Tapos paano yan bukas? Babalik na naman siya sa trabaho niya. Malungkot ka na naman. Opo. Kung ikaw ang masusunod, anong gusto mo kay mama mo? Magtrabaho o dito na lang? Dito na lang. Para Kasama namin po. para kasama nyo. Salamat po sa mga ginawa po niya. Ang cute nito sa video, para siyang matanda na iniisip niya kung ano nangyayari. Di ba? Nung nakaraan, yung pangalawang vlog namin, nandito lang siya, nakaganon siya. Tapos yung mukha niya, may emosyon na rin. Sabi ko, itong bata na to, parang nararamdaman niya yung mga nangyayari. Although, hindi niya pa kayang isipin kung ano ang mga sitwasyon, pero parang nagiging matured na rin siya. No? Ano pangalan mo ba? May fee isa ak John na May. Ilan taong ka na? 5 Anong grade? Ha? Grade 1. Tapos kayo lang ni ate ang nag-i-school, di ba, no? Naglalakad kayo, no? Kasi wala naman naghahatid sa inyo, di mo kayo ni papa mo may hatid, no? Kayo lang ni ate, ganon. Malayo ba ang school nyo? malayo. Nakakapagod maglakad? Opo. Kahit mainit, nakakapagod? Opo. Pero nawawala rin yung pagod. Oo. Matalino ka ba? Opo. Galing mo sa pag-aaral, ha, para sila mama mo pagtanda, di ba? Para may trabaho kang maganda, no? Pero malayo pa 'yon, no? Maging masipag ka lang sa pag may utos si papa kasi wala si mama mo, wag matigas ulo, sundin agad. Halimbawa, nak, pabili ng mantika, bilang itlog. Masipag ka ba? Masunurin na bata ka ba? Ganun dapat, no? Ang galing niya, di ba? Di ba? Para na kasi akong anak na maliit, malalaki na. Di ba, si Batang Angel. Sabi ko nga, baka siya yung maging swerte ng pamilya, no?
maging kasagutan sa mga problema nila, no? So ayun, masaya ako, nakakatuwa, no, na naging part sila or bahagi ng vlog ko at nakilala ko sila, no? Okay be, ayan, wag kang mahihiya kay Kuya Noli, no? Wag kang mahihiya. At salamat at nakilala ko na rin yung mama ni Batang Angel. Nagkita na rin kami, no? So ang next na uwi niya is matagal na, no? August. August, first week, second week, mga ganun. Hindi ko po sure kasi mga isang araw na lang kasi wala akong makuha. Isang araw lang yun. Pero kung bibigyan po kayo ng chance, magkano lahat ng utang nyo? Sa ang inaalala mong mga utang lahat, magkano lahat? Sa amo ko mas marami ang utang ko sa amo. Magkano utang nyo sa amo nyo? 75k. Ang laki, grabe, 75k ang utang niya sa amo niya. Ginamit kasi nung nagpo-opera sa akin eh. Ginamit na nagpa-opera. Oo. So, paano? Dalawang beses. Paano ang kaltas nun? Ngayon, nag-umpisa ako. 3,000. 3,000 per month. 3, 6, 9, 12, 15, 18. 21. Sa isang taon, may 12 months, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36. Sa isang taon, kung 3,000, makakabayad siya ng 36. So, mga 2 years pala niya babayaran yun. So, sa 7,000, 3,000 bawas. So, ang natitira sa kanya, 4,000, 4,500. Ayun, pasensya na sa amo niya, no, na pag-uusapan lang po, no. At hindi ko naman nais na sagasaan yung pagtatrabaho niya sa inyo. Ang mahalaga ay hindi ko naman na binanggit yung pangalan nyo, no. Pero salamat dahil sa kayo pala ang nagpahiram ng pinagpanggamot ng kanyang mister. Ayan, salamat ng marami. So ayun po, no. So meron kaming pagpasensyahan natin ang ayan, alam ko kailangan ng yan eh. Kailangan yan nila. Tapos dito, ang tayong bahagyang mga gamit nyo dyan. Ayan, so yan. May sabon dyan, may noodles, may biskuit, at iba pa. Ano? Siyempre ang ating sponsor si Ate Eva. Pasalamatan niyo po si Ate Eva. Maraming salamat po Ate Eva sa binigay mong pambili kay Kuya Noli. Maraming salamat po pati kay Kuya Noli po. At yan po yung sukli niyan is 400, no. So ibigay ko na po sa inyo lahat yung sukli, no. Thank you po. At yung sa pag-aaral niya, ibigay ko na rin sa kanya yung allowance niya. Sabi ko nga hindi ko na sana ito isasama sa vlog kaya lang nasakto. Ibigay na lang natin yung allowance ni Batang Angel. At sabi ko nga, pag wala man mama niya rito, halimbawa nakalimutan ko, pwede man siya mag-message, pwede man niya akong puntahan doon. Sabi, yung baon-baon mo sa school. Salamat po Kuya Noli sa lahat na binigay mo po. Ayun, siyempre yung tatay. Pagsalitain din natin. Ayun po, kahit pa paano ay meron tayong mga blessing. Salamat Ate Eva sa blessing na binigay nyo sa amin. Maraming salamat Kuya Noli. Sana huwag ka magsawang tumulong sa amin saka sa ibang tao. Sana pagpalain ka ng Diyos Kuya Noli sa araw-araw para marami ka pang matulungan. Para lahat ng nangangailangan matulungan mo. Sige po, salamat. Maraming salamat sa lahat ng sponsor. Ayan, siyempre yung sponsor din natin nung nakaraan, no? Ano pa nga yung, ito pa, wait, antayin nyo ito mga kanoli, ang pagkakabit namin nitong CR nila. Salamat kay Kuya Jojo at nagbigay nun ng 5,000. Mayroon pa yun isa. Si Kuya Neil. Si Kuya Neil. Ayan, maraming salamat kay Kuya Neil, no? So, bisitahin muna natin yung CR. Pakita na rin natin. Hindi ko na siya papasukin. Pakita ko lang bahagya. No? So, medyo malaki rin pala ang CR nila, no? So, abangan nyo to kasi isisingit namin to ni Kuya Puloy, no? Siyempre ni Dugong, ni Haji. Ayan. So, maluwag din pala ang CR nila. May ilaw. No? So, yun ang pinapangamba ni Batang Angel. So, ayusin po natin yan. Itong bahay nila, kasi ang sabi ni Batang Angel, ay may mga tumutulo daw
No, so tingnan natin ang makakaya kung sakali, kung baka kayanin ng Bulkasil lang muna kasi marami tayong ginagawa, no. So minsan aakyatin namin 'yan para masilip na masolusyonan bagya, no, na hindi pumasok sa loob yung ulan nyo. So abangan niyo 'yan, mga kanoli, no. So alright. Ayan, at syempre part 3 ng vlog natin kay Batang Angel. Sana po ay i-like and share nyo po yung mga vlog na ganito para mas maraming makapanood, maraming ma-inspire, no, at kapulutan ng aral ng ibang mga kababayan natin, no. At syempre para makagain din tayo ng ng baka mayroon may gustong tumulong, no. Pwede nyo po itong i-share nyo, like and share po sa inyong mga Facebook. Ayan, so yan po, bali uwi na rin po kami at magte-text na lang po ako kung kailan namin gagawin yung pintuan ng CR nyo. So ayun, salamat po sa sa pakiki-operate sa vlog, at si Batang Angel ang baka maging solusyon sa kanilang mga problema. Ano lang, keep praying lang po kayo, no? Kasi nandito na yung camera kumbaga dumaan na sa inyo at marami pong nakakapanood. Sige po, salamat. Sige po, maraming salamat po Kuya. Enjoy po kayo sa blessing. Salamat Bye-bye. Kuya. Kuya. Salamat po. Kung sa pagtulong ng usapan ko yan ulit sa kalam, wala na akong masasabi sa taon na yan. Kasi siya ay kakaiba, mas sinuuna pa ang pagtulong niya sa kapwa, doon na siya masaya. Sa pagtulong ng usapan ko yan ulit sa kalam, wala na akong masasabi sa taon na yan. Kasi siya ay kakaiba, mas sinuuna pa ang pagtulong niya sa kapwa, doon na siya masaya. Kuya Noli sa kalam, di tulad ng iba dyan. Kuya Noli sa kalam, matuwid lang ang daan. Landas na patutunguhan kung saan ay tulungan. Damayan, dapat ang tularan, sadya makabayan. Salamatan niyo po si Ate Eva. Maraming salamat po Ate Eva sa binigay mong pambili kay Kuya Noli. Maraming salamat po pati kay Kuya Noli. Nakakaalam, matagal na ring ramdam-dam sa kahirapan ay may pakialam. Salamat, sana ipagpatuloy mo yan. Pagtulong sa kapwa ay mahalaga, huwag makinig sa iba. Kaya mo yan, magtiwala. Handa kaming sumuporta, sa Diyos lang ay maniwala. Huwag na huwag kang manghihina.